Kung ikaw ay aking babatuhin ng isang katanungan, ilan nga ba ang nararapat nakita ng isang individual upang matustusan niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya? Sa kalagayan ko mga 1,000 tamang sa saungan ko. Kasi may pamilya man po kung kay puwan ang gastusan sa rural daw. Sa mamahalo na kayang mga bakal. Pangaki siguro po, mga 14K pili na, pero ano yun, college na yun. Kasi one day, 490. Is weekly ano kami, gabot ng 290. Sapat na. 290. Okay naman. Iba-ibang perspektibo. Ngunit paano na lamang yung mga taong walang-wala talagang mapagkukunan ni sentimo dahil sa kawalan ng trabaho? Sa bawat pag-ikot ng mundo, mayroong isang krisis na bumabalot sa sangkatauhan. Hindi ito digmaan ng mga armas, kundi labanan para sa kalam ng sikmura. Ayon sa International Labor Organization, ang global unemployment rate sa pagpasok ng taong 2026 ay nananatiling nasa 4%, nakatumbas ng mahigit 186 na milyong tao na walang sapat na kabuhayan. Hindi lamang ito kwento ng isang bansa. Ito ay isang pandaigdigang realidad. Sa iba't ibang sulok ng mundo, mula sa mga mauunlad na bansa hanggang sa umuunlad pa lamang, milyong-milyong tao ang patuloy na naghahanap ng trabaho. Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya at lumalaki ang mga lungsod, hindi lahat ay sabay-sabay na nakakasabay. May mga naiiwan, may mga napag-iiwanan. At sa gitna ng kakulangan ng oportunidad sa kanilang lugar, marami ang napipilitang maghanap ng mas magandang kapalaran sa ibang rehiyon o sa ibang bansa. Higit sa kawalan ng trabaho, narito pa ang isang problema. Ang problemang nakatuon sa paglipat ng mga tao mula sa kanilang lumang tirahan na pook na rural patungo sa syudad. Sa buong mundo, mahigit kalahati na ng populasyon ang mga nakatira na sa mga lungsod. Ang dahilan? Ang pangako ng magandang buhay na madalas ay nauuwi sa pagsisiksikan sa mga squatter at informal na sektor. Ang mga lungsod, pagamat puno ng pag-asa, ay puno rin ng hamon sa trapiko, kakulangan sa pabahay, polusyon at mataas na gastos sa pamumuhay. Para sa marami, ito ay isang kompromiso, mas malayo sa pamilya, ngunit may maliit na tsansa na mabago ang kapalaran. Dito sa Pilipinas, ang kwento ng pag-alis ay kwento ng bawat pamilya. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority nitong Desyembre taong 2025, ang unemployment rate sa bansa ay nasa 4.4%. Ibig sabihin, mahigit 2 milyong Pilipino ang patuloy na naghahanap ng kabuhayan. Ngunit ang tanong, trabaho lang ba ang problema o ang kakulangan ng oportunidad sa tamang lugar? Actually, kung yung nila mo invest sa school, kasi if you create the population basically, job vacancies na taon ng government, talagang bilang ang employment, although ganun mga sectors na already available ng mga
Pero they hinga apply yung industries na okay. Pero sa as of now, talagang kulang ang bigat ang trabaho nila. Kasi kumain ninyo, itry nyo lang ang pandemic. So, pandemic baga, halos nabos yung mga establishment rin sa alcohol. And halos napila yan sa tayong kanin. Nanta, nasa sa day kita, manufacturing. Para sa mga ibang bansa, mga manufacturing business, gaano pa sa ekonomiya kasi kayo po yun eh. Kita usually kita sa ang mga negosyo lang sa Philippines. Kung ano lang siya. Dalawang service-oriented na mga mga BPO, mga teller, mga malls, mga alagaan. Pero ang manufacturing part, wala. Kung kayo kita usually import ba rin ng mga raw materials. Kaya yun ang nakikita. Pagka-pandemic mo na, halos dining economic growth kita kita manufacturing. Kung araw kang ibang na siya, produce ng mga steel, mga bakal, and di mo ito masyado kayo pa rin daw at machinery ba yun. Kaya ang operations ng lagay, kaya na kung nasa sining sa pandemic, kailangan yun talaga ang problema ng Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, ang nakikita is human resource, human capital. Kasi nakul ang mga working population na, pero mas kita hanap ng trabaho, tayo nakakuha. Kasi di nga nining mga businesses na kan-offer ng mga living fund. And kung concentrated ba sa urban areas, kasi ano man talaga ang mga industry. And siguro po, kaya nasa urban areas kasi ang negosyo baga, it's a matter of expense versus the actual revenue. Kung mas nakulang operating expense mo, di man matry yung negosyo, masara yan, lalo na yung employment. Talagang kulang ang, siguro naman mahalin yun, kulang ang ma-invest sa lugar na rin sa lalo ng mga lugar na gaining access to transportation. Sa tuya, nag-handle ka na ng proyekto, nag-masteral, nag-doctoral ka na, kung ano-ano pang inadalan mo, minsan hindi mong trabaho. Yun ang masaklap na ng Pilipinas. So, anong sulat kita? Actually, sobra-sobra kita sa mga skilled workers. Sobra-sobra kita sa professional. Ang sulat nila, suma-absorb. Sa ekonomiya, sa industriya na ma-absorb ng mga professionals, mga mga skilled workers nito. Kaya baga nangyayari sa tuya, brain drain. Kaya puro na siya lang na siya. Kanta, di mo na-opportunity sa Pilipinas. Napaunga lang yung opportunity sa Pilipinas. Siguro po, mga 10% lang na nasa gawas ng Pilipinas, that economically wise. Kaya, mahanap din siya. Makakuha ka ba, nag-graduate ka ng 4-year course, nag-master ka, nag-doctoral, nag-log ka sa kumpanya, provincial ring, 435. Hindi, ito, age 9. Kulang ang absorption rates with regards to employment. Yun ang dapat ibuhan ng paagi ng gobyerno. Ma-absorb din yung professional po. Yung professional sa mga lalabas yung mga grabe ng iniskulante ko na gawin ka ba? Figure mo na sa sarang position, thinking na sa gano'n sa mga pilay. That's the reality. Kaya malaw yun sa palakasan, hindi tayo ka malakas. Ako na to skills ang hihilingan dyan sa puro highly technical na nga yung mga skills. Ang problema lang ito, absorption. Sa silangang bahagi ng Luzon, matatagpuan ang Catanduanes, kilala sa palayaw nitong Happy Island. Ngunit sa likod ng magagandang tanawin, naroon ang sakit ng katotohanan na bilang isang isla na madalas daanan ng bagyo, ang kabuhayan dito ay laging
pananampalataya. Bagaman ng rehiyon ng Bicol ay mayroong makulay na kultura, nananatili pa rin sa mga Bicol noon ang hamon ng kawalan ng mapagkukunan ng trabaho. Sa isla ng Catanduanes, bagamat ang industriya ng abaka ay mayabong at iba pang industriya, lalong-lalo na sa service sectors ay malago na siyang pangunahing source ng employment ng mga Katanduanon, marami pa rin ang mas pinipili na lumuwas. Gaya na lamang ng mga fresh graduates. Yan nga po, mayroon tayong Catanduanes State University nagbibigay ng mga magandang courses. Kaso after ng graduation lumalabas. So dapat meron din tayo dito sa Catanduanes mag-create ng mag-invite ng mga employers ng mga mga negosyante para magkaroon ng employment yung mga graduates. Halimbawa, kung ano man courses ang kanilang natitake. Kasi base sa namin, most of our graduates here lumalabas because nga kagaya dito sa Catanduanes State University, marami kayong graduates ng agriculture, no? So sabi nila wala silang makukuhanan ditong employment. That is why lumalabas sila. Pero ang reason nga na hindi naman dapat maging tayo dun sa agriculture kasi marami naman ang mga chances na makapasok sila ng trabaho dito. Yan lang po. So, ang po talaga, ang problema, nasa tao po ba or nasa lugar dito po sa Catanduanes, makulang po ba talaga sa mga agency na kailangan pasukan ng mga estudyante na parang ang parehas kasi syempre ang nila is parang ayaw nila dito kasi nga yung situation kasi nga bagyuhin ang Catanduanes tapos yung kinuha nilang course yun na hindi parang malayo sa nila. So sa munyan po ma'am, ano po hakbang ang ginagawa ng Department of Labor and Employment para matuwangan ang mga tao na magkaigwaling kabuhayan or magkaigwaling trabaho na makatuwang para sa itang matustusan ang sa itang pangangait sa award? Actually, ang Department of Labor, we have program aside ng yung special program for employment of students. We have also the government internship program para po sa mga graduates na gusto maging gusto niyang magtrabaho or gusto niyang ma-employed sa government. Sa mga senaryong ating nasaksihan, hindi lamang simpleng numero ang paglipat at kawalan ng trabaho, sapagkat sa likod ng bawat bilang ay mayroong isang taong nagnanais ng kaginawaan ng buhay. Minsan search ako online, tas minsan kasi ako sa dirang alos 1 week para mag-job hunting ka. Tapos kachat ako sa mga pinsan ko sa Manila, sa ibang bansa na tungan ako trabaho. Tapos sasad na ako yan, yung maging baga-bagayat ning may ako ninyahan. Sa bawat kwento, may pinanghuhugutan, may pinanghahawakan, sapagkat ang tunay na pagunlad ay hindi nasusukat sa dami ng gusali sa lungsod, kundi sa kakayahan ng bawat Pilipino na mabuhay ng may dignidad saan man siya naroroon.